Pinagsanib ng puwersa ng DSWD at Manila Police District, nagsagawa po ng operasyon sa Santa Cruz, Maynila. Ang kanilang target, mga babaeng nagbebenta umano ng panandaliang aliw at mga minor de edad na nagkalat sa lansangan. Ang report mula kay Jamie Santos. Pagkagat ng dilim na saksihan namin ang habulang ito sa Santa Cruz, Maynila. Ang mga hinahabol, mga menor de edad na babaeng di umano'y nagbebenta ng panandaliang aliw. Pati na mga di umano'y bugaw nila. Hindi pinalampas na maoperatiba ng DSWD Manila at PNP. Pero hindi naging madali ang operasyon. Ang ilan kasi, mabilis na nagpulasan. Habang ilang nadakip, todo ang pagpupumiglas. Pero hindi lang ang mga nagbebenta umano ng aliw ang pinagdadaki. Kinuha ng DSWD pati na ang ilang mga batang lansangan. Ang primary concern natin ay masagip yung mga bata na nagsosolvent dito sa Maynila. At the same time, yung mga minor de edad na mga ikinakalakal ang kanilang katawan para kumita ng pera. Ang 36 na dadakip, dinerecho sa tanggapan ng DSWD para pakainin at kunan ng impormasyon. Pero ang ilang babae, ayaw pa rin sabihin kung ilang taon na sila. Kaya naman isa sa ilalim sila sa dental aging upang malaman ang kanilang tunay na edad. Ang mga bata namang may magpapakilala umanong mga magulang ay ibabalik lang pagkatapos ng isang counseling. Ang mga may edad naman na wala nang mapupuntahan, dadalhin sa mga institusyon ng pamahalaan na makatutugon sa kanilang mga pangangailangan. Yung mga nagbebenta ng panandaliang aliw, lalo na itong mga minor de edad natin o itong mga may edad natin, no, meron kaming balik buhay program. Bibigyan natin sila ng matino, disenteng pagkakakitaan. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Mga Pilipino nangungunang viewers ng online videos ayon po sa isang pag-aaral. Ano kaya ang masasabi ng mga Pinoy kung bakit sila nahuhumaling sa panonood ng video sa internet? Narito ang report ni Mark Zambrano. Kitikitex na nga ang tawag sa mga Pinoy sa one-to-sawang pagtitext. Kaya naman hindi nakatakatakang itinuturing ang Pinas na texting capital ng mundo. Pero sa lalo pang paglago ng teknolohiya, di pa rin nagpapahuli ang mga Pilipino. Nung kasagsagan ng Bagyong Undoy, bukod sa radyo at telebisyon, ay sa internet din nakatuon ang ating mga kababayan upang makakuha ng mga update. Dito nasaksihan ang tila paglalaro ng baha sa maraming sasakyan. Sa internet din nakilala ang ngayon world famous ng Cebu dancing inmates. Ang mga video sharing sites din sa internet ang naging susi sa pagsikat ng mga tinatawag na Bekimon. Ayon sa survey ng Universal Macan, halos 100% ng mga mahigit 4 na milyong Pilipinong aktibo sa internet ang nanonood ng mga video sa World Wide Web. Malayong malayo yan sa mga porsyentong itinala ng nag-number 2 China, pumapangatlong Espanya, pati na nga sa global average na 82.8%. One of the reasons I think na nag-contribute kung bakit tayo nagiging number 2 o umaakyat yung mga Filipinos na nanonood ng YouTube is because of yung popularity ng social networking sites. No? As I've said, we're number 1. No? We're the social networking capital of the world. No? May kanya-kanyang dahilan naman ng mga Pinoy internet user kung bakit nahuhumaling sila sa online videos. Mahilig akong manood ng mga soccer videos, mga sports. Tapos may ibang mga about science. Mostly current events and then rising celebrities, current trends as well. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Narindigan ng Cebu Pacific na sinunod lamang nila ang panuntunan na naging dahilan kung bakit hindi naisakay sa kanilang eroplano ang 2 kidney na para po sana sa isasagawang transplant sa Maynila. Pero ang National Kidney and Transplant Institute dismayado sa pangyayari. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Sa National Kidney Institute pa lang, may 1,000 pasyente na naghihintay ng organ donor para sa kidney transplant. Kaya gano'n na lang ang panghihinayan ng mga doktora sa isang kidney dinonate at tumugma sa isa nilang pasyente. Nasira kasi ito matapos hindi pa sakayin sa isang flight ng Cebu Pacific noong August 28. Kwento ng mga transplant coordinator, nasa airport sila ng Legazpi sa Albay, bitbit ang 2 kidney para sa transplant. Hindi talaga kami pinasakay. Sabi pala ng captain na
kaya ayaw niyang ipayagan yung kidney sa eroplano is baka mag-spill daw yung blood. Mangangamoy blood doon sa loob ng eroplano. Pero giit nila, maayos daw ang kanilang pagkakabalot sa mga kidney at selyado ang mga ito. Gayunman, sabi daw sa kanila ng piloto at flight crew, pasasakayin lang daw siya ng eroplano kasama ang mga kidney kung ito ay ilalagay sa cargo hold. Para sa amin, hindi kasi siya acceptable. Since hindi very delicate yung kidney, so kailangan laging may taong nasa kanya. Bawal kasi siyang malamog, mabunggo, or mabagsak. Ayon sa Cebu Pacific, sumusunod lamang siya sa itinakdang regulasyon para sa pagbabiyahe ng mga organ, para na rin maproteksyonan ng kalusugan ng mga pasahero sakaling magkaroon ng anumang leakage. Yung packing kasi ng kidney, hindi siya proper, no? Hindi maayos. So, hindi siya according to international standards or internationally prescribed standards pagdating sa packing of human organ. Nalulungkot daw siya sa nangyari pero handa ang Cebu Pacific na makipag-ugnayan tungkol sa tamang handling, pagbabalot at labeling ng mga organ kapag ibinabiyahe. May inalok din daw silang options para maisakay ang kidney sa eroplano na naaayon sa safety regulations ng airline. Pwede siyang dalhin as priority cargo. Okay. However, yung medical team, I think they refused that it will be carried as priority cargo. And I think they insisted na gusto nila dapat nakakandong. Hindi naman natin pwedeng payagan yun. Sa huli nagpasya ang mga transplant coordinator, huwag na lang sumakay ng eroplano at ibiyahe na lamang ang mga kidney sa bus na inabot ng kalahating araw. Mas maikli ang oras na maililipat ang kidney mula sa donor papunta sa recipient nito, mas malaki ang tsansa na gagana ng maayos ang kidney. Kaya naman hangad ng NKTI na mapaikli ang oras ng pagbabiyahe nito. Isa lang na transplant, nanganganib pa ngayon dahil kumbaga natulog yung kidney sa tagal bago na i-transplant, yung isa na sayang. Ayon naman sa Department of Health, muli nilang papaalalahanan ng airline company tungkol sa tamang panuntunan. Ipapaliwanag na lang natin ang gusto. Better coordination and education sa ating mga airlines. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Critical Incident Management Training ng mahigit pong 200 pulis matatapos na ngayong araw mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. May live report si Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, bilang bahagi nga ng Critical Incident Management Exercise ng PNP, kung saan sumasailalim ang mga tauhan ng SWAT at Special Action Force, kabilang na itong mga pulis mula sa MPD, SPD, QCPD at NPD, ay magkakaroon ng reenactment ngayong alas 8 ng umaga dito sa grandstand ng NCRPO sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Igan, magpapakitang gila sa mga pulis sa harap mismo ni Pangulong Noynoy kung paano nila rerespondihan at ireresolba ang isang crisis situation. Ipakikita rin nila ang kanilang mga gamit, partikular na itong gamit ng mga SWAT at Special Action Force. Sa mga oras na ito, Igan, ay nakapwesto na ang mga gagamiting police command vehicle at ilang props para sa simulation na gagawin. Abala na rin dito ang mga tao sa ginagawang paghahanda sa stage para nga sa programa mamaya. Igan, sa mga oras naman na ito ay bumuhos na ang ulan dahil nga yan sa bagyong Henry na namataan sa Basco, Batanes kanina. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa loob ng Camp Bagong Diwa. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Nagulat live mula sa Taguig City. Ilang transport operator pabor na sumailalim sa